mga kagala, labas tayo. Wala kasing ibang spot dito. Kaya punta tayo sa town, sa city rito, sa pinaka-town kung anong mapapasyalan natin. Kasi hindi katulad to ng pinunta naming nakaraang camping site na may mga activities. Ito wala siyang ibang activities, camping lang. So yung iba nagbabike palabas. So labas tayo mga kagala. Don't stress your mind. We come. Good morning mga kagala. Tulog pa si mami, kumaingay. So habang natutulog siya is pagluluto tayo ng almusal. Siya, sige. Ang ganda ng paligid mga kagala. Good morning. Tulog pa yung mga kapitbahay natin. So, hindi pa sumisikat ang araw. So, habang tulog pa si mami mga kagala is magluluto tayo ng breakfast niya. Ang breakfast natin ngayong araw ay along silog. So, nilipat ko pala yung kala natin sa kabila kasi dapat naka-apron talaga na parang maganda. So nilipat ko yung kala natin dito kasi medyo mahangin. So matagal kumulo. So saan yung longganisa? Medyo malamig kasi yung panahon ngayon mga kagala, kaya matagal uminit yung ating kalan. So 7:30 pa lang ng umaga. Goods naman tong kinampingan natin mga kagala. Ang problema, may aso yata silang alaga dito doon sa kapitbahay. Pag tumatahol nagigising ako. Pero so matital all good, safe. Ang laking aso kasi kaya ang lakas ng boses. So si mami hindi rin nakatulog ng maigi siguro. Pero kanina naghihilig naman. Sige, luto muna tayo mga kagala. Yun na nga mga kagala, pinasok ko na lang dito sa loob ng tent yung ating niluluto at sobrang lakas ng hangin sa labas, bumabagyo, hindi kinakaya, namamatay siya. So, sabi mo sa vlog, Daddy. ha? Sabi mo sa vlog, maganda yung panahon. Biglang sa hinabi ko kanina, medyo maganda ang panahon at bagay wala naman nakakahawak ng panahon. So, bigla siyang lumakas yung hangin. So, hindi ko alam, sabi pala sa balita na narinig ko na may paparating na bagyo daw papunta sa Pulan. So yung Pulan naman lumalayo sa bagyo kaya walang problema. What the? Ang corny, edit ko pa kaya yun o hindi na? Gago! Kagala. So sarap nito, longganisa. Pwede naman dito sa tent natin talaga magluto kasi dito parang may exhaust siya. Yung may cover siyang isa tapos doon ng labas.
Hindi to siya sa kwarto ha mga kagala. Ito yung binakasala ng ating tent. Kasi baka isipin nyo na sa kwarto ako nagluluto. Sa kwarto. Nagpakulo ka na dahil. Hindi pa. Magpapakulo pa lang sana mami. Kaya lang biglang bumagyo dyan sa labas. So dito tayo nagluluto. Ngayon maganda na yung luto natin ng longganisa natin. Nakaramelize na siya. At meron din pala akong cheese platter. So, para special yung breakfast natin. Okay, happy breakfast guys. So, meron tayong cheese platter. Social. Para American at saka Philippine breakfast pagsasamahin natin. Meron tayong skinless longganisa at fried egg. So, yung tirang bahaw. Tirang bahaw. Si mami nag-prepare ng kape natin. So, maganda naman ang weather. Kaya pumasok ko sa loob magluto mga kagala kasi sobrang biglang lumakas ang hangin. Nagliparan yung mga cover ko sa aking kalan. So ngayon tapos na. At hintay na lang natin yung sikat ng araw na napakaganda. Nga, pag dito ka, feeling mo makakasalita ka ng inhale serenity, exhale stress. So sana makabili rin tayo ng camper na ganyan, no? Ganda. Sa kotse na lang yung tent nila. So hindi sila nagsisit up. Pag nag-edad-edad na tayo, mga ganyang edad, pwede na natin bumili ng ganyan. Hindi na tayo magsisit up ng tent. So ngayon bata-bata pa naman tayo mga kagala, is mas maganda yung sinisit up. O kung sa winter nga yung sana makabili tayo ng infallible na tent para hahanginan lang. Mas maganda sa winter yun. So may pa si madam. Pa-apple. May apple kami. Yung strawberry mo doon, i-blender na lang yun mamaya. So, pag nagka-camping talaga, tasa yung kainan, no? Para realistic. Ang masama ng kutsara. Ayan. Ay, ito. So, dali. Yung aking condolence. Ay, hindi. Yung ating confidence pala. Oo, yung suka. Kailangan ng suka at sa ating alam mo yun mga kagala, yung suka para sa longganisa. So ito yung Pinoy Kurat version 5. So may sili 3. Kape tayo mga kagala. Sa gustong umorder ng baso, mayroon po tayo. May pangalan po. Personalized. Ha? Sarap. Ayan na. Kain na tayo mga kagala. So mga kagala, maganda tong park na to, kaya lang siguro public yata to, hindi natin alam kung pwede pumasok ka kasi mga bata lang naglalaro doon. Ang lalaki ng mga bisikleta rito, yan nyo. Yun ay public siguro mami, pwede no, pwede na dito natin dumaan. Tignan mo yun. Dito na. Ayan o. Gaganda ang ganda. Kita mo itong bisikleta mami. Ang laki. Ayan. Ang laki bisikleta. So mga kagala, napagkaalamanan ko rin
hindi lang pala sa kung saang city nanggaling yung ibang mga bato rito, yung mga structure is nanggaling din pala sa France yung mga batong yan para ipadala dito France, sa Germany o sa ibang part ng Europe na para ipagawang structure yung mga batong yan. So ito is kung ihahalin tulad mo, isa siyang gilingan alam ko. Gilingan ng mais, umiikot siguro yan, may nakalagay dyan. Yan. Wala na siyang hindi na nakasulat kung ano siya mga kagala. So ito pa, parang gilingan ng mais. So gilingan ng mais. So oo nga, gilingan nga siya ng mais, tama ako. Ayun nanggaling naman siya ng Holland yung stone na yun. Dito, ito mga kagala. Nanggaling to ng Holland yung structure na to. Yung batong yan, tsaka yan. Para gawing structure dito. Galing no? Hindi lang sabi ko na sa inyo mga kagala, is trivia din ang matututunan nyo pag pinanood nyo yung video ko. Tayo na itong drainage system sa Pilipinas mga kagala, napakalinis. Yan o. So ano to siya dati? Yung water source. Water source Oo, nila. oo, So handmill siya. handmill siya, iniikot nyo. Oo, pero ng hangin. Windmill yung Ano na magpapaikot. yan? 2 decades na yan. So 2 decades na to siya. So pag pinapaikot siya ng hangin, aakit yung tubig doon yata malilipat doon. So ang galing mga kagala. At saka siguro noon yung tubig marami pa. Dito yung label niya dati, kaya kaya siyang paikutin. Pero ngayon siguro hindi na kaya. Dahil bumaba na rin yung level ng tubig. Ano to? Mm. Ano yan? Source ng tubig. Ito naman yung parang balon. Yung iniigiban. Handmill. Oo. Ito naman, ilisin ng barko. Hindi. Hindi ko alam. Turbina turbine. Tubig. Oo. Iba't ibang source ng water. Iba't ibang source ng water. Ito yung turbine sa water. Mula sa mga... Ayun, yun din. Mga source ng water. So mga water source pala nandito. So hindi yan dito talaga. Tinayo lang dito. Galing sa iba-ibang bansa to. Ito galing to ng Vatican kung hindi ako nagkakamali. Ito hindi ko alam po ano. Gilingan ng mais yan Kung hindi ako nagkakamali, galing to ng Vatican. Hindi, 1882. Nung dinala rito. Ayaw siya So kung hindi ako nagkakamali nga, galing siya ng Ganda mga kagala kasi na-preserve nila yung mga gantong structure. So hanggang sa ngayon nakikita pa ng mga bagong generation. So ito katulad nito, siguro mga 100 years na to rito. Titingnan natin. So ito mga kagala, trivia muna tayo So itong tree na to, ito ang ginagamit ng mga workers dati pangkarga ng mga clay or kung ano-ano pa o mga materials nila paggawa ng kalsada or ng release. So nagsimula itong magginamit noong 1953 mga kagala, tapos nung tinigil na nilang gamitin is panahon ng 1999. So matagal din ang naging serbisyo niyan mga kagala. Ang nag-produce pala niyan is yung Pusnan. So ganun kayaman yung Pusnan. Produce nila lahat. So hanggang sa ngayon, na-preserve nila yung mga ganyang items katulad yan. Kung ngayon makikita mo lang yung kabustuyo, hindi na sa iba. Alam nyo ba mga kagala, itong tower na to, is isa sa pinakamalaking ginampanan para ma-spread ang balita or magka-reunite sila sa Poland at ang buong EU. So ito ay dinunit nung nagkapatawaran ang Poland at ang Germany noong 1895. So dinunit siya noong 1940 ng Russia at saka ng Italy at saka Belgium. Itong cell site radio coverage channel na to, yung like ang tower na yan,
yan ang dinonate. So yan ang naging malaking tulong para makapag-spread sila ng mga news dito sa Pulan sa iba pang part ng Europe. So malaking bahagi ng history ng Pulan to. So napakatagal na niya mga gala, pero nakatayo pa rin siya dyan. Hindi natin alam kung replika kasi hindi naman sinabi kung replika siya. Pero tinutukoy dyan sa nakasulat is ito talaga yun. Trivia yan mga kagala, baunin nyo. Yan. So yun na nga mga kagala. Ligpit na tayo. So, tapusin na natin yung camping natin. Abangan nyo na lang yung mga susunod ba nating camping. After 1 week magkakambing tayo ulit na magkakasunod. So marami pa akong ipapakitang magagandang lugar dito sa Pulan. Kaya pag bago ka pa lang sa aking channel na napanood ako, subscribe na para lagi kang updated. Tapos makikita mo yung view na napakaganda ng Pulan. So habang si Mami nagliligpit is ako yun naman, ibababa ko na yung tent natin. Kasi baka abutan tayo ng ulan. Mas mahirap kasi pag yung tent natin is basa, kailangan mo pang pagdating sa bahay is labahan, patuyuin ulit. So walang space masyado sa bahay para sa ganyang kalaking tent. So kaya bago kayo mainip, pagtanggal ng tent, medyo matagal to, pasok, hyperlapse. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ayun mga kagala, tapos na tayo sa pagliligpit ng tent. Nakita nyo naman. So naikarga ko na rin yung iba. So magsha-shower lang siguro muna kami. Kasi medyo 2 hours pa yung travel natin. So yan, naikarga ko na lahat. Siguro kailangan na natin magpalit ng sasakyan ng mga kagala kasi sobrang sikip na siya. Hindi na kasya yung normal na sasakyan eh. Pero kung kami-kami lang naman mga kagala is fundament time, okay pa naman to siya. At malayo pa rin naman ang nararating niya. So kung wala pang ibang sasama is okay lang tong sasakyan natin. Pero pag once na may sumasama na sa ating family or medyo masikip na, so sana mapauso natin dito sa Pulan yung pagkakamping, no, katulad ng ginagawa ng mga Pilipino sa Canada. So medyo mahirap kasi yung ibang Pilipino magalayo yung mga destination namin. Like ng iba marami sa Wrocław, sa Poznan, sa Warsaw. Ako napakalayo ng lugar ko. Ito naman pinuntahan ko from sa city ko is nasa 2 hours to. Kaya kahit malayo, kung mayroong usapan mga vlogger dyan, mga vlogger na nagkakamping katulad ng ginagawa nila sa Canada, nagsama-sama sila. So siguro bandang huli pag nakita nila nagkakamping ako mga kagala is mauso din yan dito sa Pulan. Kasi sa Canada dati wala namang nagkakamping-camping eh. Nauso na lang nung huli. Ngayon sa Pilipinas ang daming nagkakamp. So puro vlogger. Lahat sa natin, kanya-kanya silang vlog kung napapanood mo. Kasi kaya ako nag-camping kasi na-inspire ako sa mga vlogger at sa mga nagkakamping. Ang saya-saya nila. So ngayon, dati iniisip ko parang boring at saka parang nagpagod ka lang, ma-stress ka lang sa pagtatayo ng tent. Hindi pala mga kagala, iba palang nagiging kapalit nun, yung parang nasa ano ka, nare-release lahat ng stress mo sa buhay. Yung parang nabibuild up ka man lalo kasi isipan kung saan ka magpupunta, ganito, yung mare-relax ka. Kita mo yung nature na sa paligid mo, yun ang number 1 sigurong nakaka-relax. Tapos wala kang iniisip, puro kakahuyan lang, huni ng ibon yung maririnig mo. So ganito sa camping dito. So medyo hindi lang nagustuhan tong camping site na to. Kahit totally safe yung camping site, ang isang nakita kong problema dito mga kagala, yung siguro yung hotel may alagang aso, yung may-ari ng camping site, malaking aso. So kumakahol ng alas 2 ng madaling araw, nagigising ka. So pero okay naman, matotal yung
pag-entertain nila sa mga guests nila rito is maganda. Kasi pinayagan nga nila kami mag-extend na until 5 o'clock pa nang walang bayad walang bayad mga kagala. So sa ibang lugar yun hindi pwede mag-extend ng walang bayad. So kailangan lagi may kapalit na pera. Sabagay mababait naman talaga mga pulis. So maliligo muna ako mga kagala tapos alis na tayo. So mga kagala, uwi na tayo. So balik na tayo sa reality ng buhay sa Poland. Tayo, dyan tayo dadaan. Naka-open yun. Oo, so uwi na tayo mga kagala. So hanggang sa muling camping natin. Mga 2 oras pa. So kita-kita tayo mo. Maraming nga palang salamat sa mabuti nga talang Panginoon na pinagbigyan tayo ng magandang panahon ngayon. 2 araw natin sa camping. So, back to reality ng buhay. Trabaho ulit bukas mga kagala.